that an 80-year-old man, once the most powerful in the land, is not a flight risk. That Diba? Nanggigigil ako eh. Sara Duterte, hindi ka ba nahihiya sa iyong pagmumukha at sa iyong mga tato sa katawan? Ang galing. Sa pagpapaliwanag mo niya, napaliwanag mong tanga ka. Matagal nang, hanggang ngayon, nandun pa rin sila sa 120M na issue, no? Na confidential pa ni BP Inday Sara. Dito ko napatunayan na kung gaano kalakas si BP Inday Sara. At ang mga... Oh, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Issue ng bayan nating pag-usapan. Hit it, music! Oh yeah. Boses ng masaaming pinapakinggan. Joe Malone TV. Issue ng bayan ating pag-usapan. Tunay na balita, Walang kinakampihan. sumasalamin sa katotohanan lamang. Para sa mamamayan. Totoo ang laban. Pasok na mga suke, dire-diretso lang tayo sa pagtutalakay dito sa Joe Malone TV para sa mga issue ng bayan. Nako, Diyos ko, Santissima, uso na baliktaran ngayon, ha? Laging alerto. Mapagmatcha, truth ang hanap, di kami natitinag. Walang palusot. Walang dayaan, Tunay ang serbisyo. diretsong usapan. Joe Malone TV. usong-uso yung baliktaran ngayon, no? Ating pag-usapan. Ang tanong, magkano? Walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang. Para sa mamamayan. Totoo ang laban. Walang kulay, walang kampi. Walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan. Para sa bayan. Diyos ko, Santissima. Oh, maraming salamat ha sa lahat ng mga viewers natin na nanonood. Siyempre, pati yung mga members natin dito sa Joe Malone TV, si Cesar Puno, Cheo Production, Ma'am Lorna Tobera, Sir Larry Florina Dacumos, Paulos Lutong Bahay, si Ma'am Lorna, si Larry pala yun, Danny Ubaldo, pati na rin si Manik Sangko. Maraming salamat, pero po tayong join membership button dyan para sa mga gustong pumasok. Sige lang, pasukin mo hanggat bukas. At higit sa lahat, syempre, yung mga subscribers, yung mga viewers natin abroad, OFW. Maraming natutuwa ako at nandiyan kayo at wala kayo rito. Viewers natin abroad, isang attendance check muna tayo dyan mga kayo. Kung saan man kayo lupalop naroon, pakicomment naman dyan yung exact location nyo. Pati na rin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. If you're watching sa Switzerland, Netherlands, comment na, taas lang kamay dyan sa baba. Sa Pilipinas naman, Bulacan, Trece, Cavite, diba? Pampanga, Pangasinan, Laguna, pakicomment naman dyan sa baba. Umpisa na natin agad to. Diyos ko, uso na baliktaran ngayon. Kilala niyo si Oliva? Yung Regal POV. Yung kala mo nananakot pagka kala mo si Gas Abel Gas. Umahusay yan pagkikilop ng ebidensya. Iba naman, pero maganda ang tinig. Maganda ang tinig, mahusay sana. Yeah, mahusay. Si Attorney Regal. Yung Regal Oliva ay biglang bumaliktad at pinag-aaksaya na ng panahon. Si Tatay Digong. Yun, nakakalimutan. Panoorin natin bago tayo magbigay ng reaction. Ha? Dahil, nako, Diyos ko, kayo talaga, oh. Basahin po lang natin. Ito yung sa post ni Tio Moreno. Feb 17, 2025. CDN Digital reported that Attorney Regal Oliva, the congressional candidate of Team Mandaue in the May 2025 election, has received the endorsement of former President Rodrigo Roa Duterte. Diyos ko, nakakaiya naman. Grabe naman. Oliva expressed her gratitude natural
for Duterte support, stating that this reinforced the shared vision that is focused on putting Mandaue and the nation first, with a strong resolve to do what is right on the Okay. So ito yung post ni Tio Moreno. Bago to. Issue ng bayan natin pag-usapan. Ano lang, ilang araw, kahapon lang ata, isang araw lang. May video siya kasi, mapapanood nyo. May video siya kasi. Napapanood ko to nagagalingan ako dito. Nagagalingan ako sa mga banat na ito dahil talagang lahat point of view nga, POV nga. Talagang maganda ang banat niya, 'di ba? Yun nga lang all of a sudden biglang ganito na yung nangyari. Panoorin natin. Diyos ko, santisip. Ano ba yung mga pinaggagawa ninyo sa Di ba? Di ko alam. When a man once called Tatay Digong now stands before the International Criminal Court, it is no longer a matter of politics. It is a matter of law. And the law, kahit gaano kapakalakas noon, does not kneel before power. Former President Rodrigo Duterte's camp, led by his counsel Nicholas Kaufman, has now appealed to the ICC's appeals chamber, questioning the denial of his interim release. The argument is simple, that an 80-year-old man, once the most powerful in the land, is not a flight risk. That Diba? Gigigil ako age and alleged illness should temper justice with compassion. But the Rome Statute, particularly Article 60, Paragraph 2, provides that release may only be granted if the court is satisfied that such release will not endanger the proceedings or the safety of victims and witnesses or risk the accused's flight. And here lies the crux of it. The ICC did not find comfort in Duterte's assurances. Because how can the court be at ease when even his own family, the sitting vice president herself, has publicly denounced the ICC's jurisdiction? When words like "we will never surrender him" echo louder than the pleadings of his counsel. The ICC is not blind to political undercurrents. Diba? Biglang ganun na. It reads statements not as sentiment, but as signal. And so the pretrial chamber held, continued detention remains necessary under Article 58, Paragraph 1. That is to ensure appearance, prevent obstruction, and avert the commission of related crimes. The chamber found the defense's medical claims speculative, the guarantees of cooperation insufficient, and the atmosphere surrounding his detention still charged with intimidation. Now the appeal moves to the appeals chamber, a higher bench that will not revisit emotion but law. The standard of review is not sympathy. It is error in law or procedure. The defense must prove that the lower chamber misapplied the statute or ignored key evidence. Madaling sabihin na mali ang desisyon, pero mahirap patunayan na labag ito sa batas. This is not a retrial of humanity. It is a review of legality. Let us not forget, interim release is not a right. It is a privilege conditioned upon trust. And when a man's record is one of defiance, when his legacy is marked by thousands of deaths without trial, the court may find it difficult to grant him the benefit of the doubt. In truth, the appeal is as much about perception as it is about procedure. To his supporters, this is a crusade against foreign meddling. To the victims, it is a fight for long-denied justice. And to the law, it is simply the next step in a due process that he himself once denied to others. If the appeals chamber affirms the ruling, Duterte remains detained under the authority of the international community, a community he once mocked as
toothless. If reversed, he may walk out but not free, for the shadow of accountability will follow him still. The irony is almost poetic. Noong siya ang nasa Malacanang, marami ang ikinulong na walang pagkakataong magpaliwanag. Now he stands before a court that listens patiently, meticulously, and lawfully. And perhaps that is the true justice of it all, that the man who built his power on fear must now rely on the very rule of law he once dismissed. Because in the end, ang batas, hindi natatakot, hindi napapagod, at higit sa lahat, hindi nakakalimot. Another day, another regal POV. Di ba? Reaction tayo. Ngayon, balikan natin. Balikan natin kung bakit nga ba napunta si Tatay Digong. Hindi sa dahig. Paano siya nanalo? Kung matatandaan ninyo, 2016. Actually, 2015 Parang mga ganun 2015, nililigawan na yan. Ayaw niya talagang tumakbo. Remember, di ba? Ayaw niya talagang tumakbo. Late na nga siya nag-file ng COC. Actually, parang, ano ba yun? Substitute lang yung pag-file niya ng COC. Remember, di ba? Ayaw niyang tumakbo. Ayaw niyang tumakbo. Lahat tayo noon, karamihan sa atin, nangangarap na kung ano yung ginawa ni Tatay Digong sa Davao, gawin niya sa buong Pilipinas. Remember? Doon nagsimula Talagang namamayagpag ang Davao noon sa kalinisan, sa kagandahan, sa mababang kriminalidad. Kaya ang gusto natin noon, ilagay ni Tatay Digong kung ano yung ginawa niya sa Davao, dito sa buong Pilipinas. At nangyari naman kahit papano, di ba? I'm sure itong mga to, yung lahat ng mga galit kay Tatay Digong na nangyayari. Baka 10 years yung passport niya. O kaya yung driver's license ko, 10 years din. Pero sige, okay na yun. Sige na, kumuha kayo, 10 years, napapakinabangan nyo na yan, 10 years kayo, ako, 10 years ako. Maraming bumaligtad, maraming may gusto kay Tatay Digong noon. Ako nga sinasabi ko war on drugs si Tatay Digong noon talaga. Kung ikaw lumaki sa isang squatter, sa Tondo, let's say, Tondo, kung saan malawak at laganap ang droga, yan na lang, okay? Yan na lang. Doon ka lumaki, magsasawa ka Alam to ng mga lumaki sa mga squatter, lumaki sa mga lugar na kahit hindi na sa iba't ibang parte ng Pilipinas na kung saan laganap yung droga. Sawang-sawa na tayo, di ba? Sawang-sawa na tayo, nakikita natin sa harapan kung paano sila mag-abutan, nakikita natin sa harapan kung paano masira ang isang buhay nang dahil sa droga, paano nagahasa, na rape, ninakawan, na hold up, pinatay dahil ng hold up. Nakita na natin, witness na tayo doon, tayong mga lumaki sa mga lugar na yun. Nanawa tayo. Then one day, dumating ang isang Tatay Digong at gusto niyang linisin at tanggalin at talagang plantsahin yung mga droga sa Pilipinas. Di ba? Kasi sawang-sawa na tayo nun. Sawang-sawa na tayo nun sa mga ganong klaseng pangyayari, lalo-lalo na tayong mga exposed. Karamihan ng tao sa Pilipinas mga mahihirap at malamang sa malamang nakikita nyo kung ano yung nagiging epekto at ng droga sa bawat tao at kung ano yung nagiging, kumbaga, yung cause and effect. Di ba? Kaya binoto natin si Tatay Digong kasi naniniwala tayo kay Tatay Digong na kaya niyang sugpuin ang droga sa Pilipinas. Kasi laganap na tayo dun Di ba? Laganap na tayo nun. Kaya kung tutuusin, ayaw naman talaga tumakbo ni Tatay Digong. Doon mo malalaman na si Tatay Digong ay nagkikinig sa atin. Di ba? Meron siyang pagkakataon na tumakbo na mag-stay na sa Hong Kong pero hindi niya ginawa. Bumalik siya ng Pilipinas on March 12. Kaya siya kinuha at kinidnap at nilala doon sa dahig. Ayoko sabihin na kasalanan natin pero di ba, in the first place, ayaw naman ng tao. Kumbaga,
Duterte tayo ng Duterte kasi gusto natin makaranas kasi pagod na tayo ng mga time na yun. Di ba? Pagod na tayo, ilang presidente na yung mga umupo before Tatay Digong na talagang wala naman nangyari. Di ba? Wala naman nangyari. Actually, nung kay Tatay Digong, doon nga merong nangyari. O nung nawala ulit sa Tatay Digong, look at the corruption now. Sobrang obvious. Di ba? Anong pahiwatig ko? Anong example ko? Ninakawang ka na, harap-harapan, yung nagnakaw pa sa'yo, nilalakaran ka pa at tinitignan ka pa habang papalayo. Ganun. With matching insult. Ninakawan ka na, ininsulto ka na. Di ba? VP Sara Tambalustay na may kasong pagnanakaw Duterte Carpio. Hoy, Sara Duterte, hindi ka ba nahihiya sa iyong pagmumukha at sa iyong mga tato sa katawan? Hindi ka ba nahihiya sa mga Pilipino? Hindi ka ba nahihiya? Ito yun. Hindi ka ba nahihiya sa mga kapwa mo magnanakaw? Reaction tayo after netong babaeng to. Nakapagtataka. May lakas loob ka pang bumanat Solid BBM yan. sa flood control scam sa mga kapwa mo magnanakaw. Ang Wow, ah. do you have credibility na magsabi ng comment ng iyong mga comment sa mga pagnanakaw ng flood control scam na ito? Do you have the credibility? Ikaw, Sara Duterte, may kaso kang pagnanakaw na pilit mong tinatakpan sa pamamagitan ng pagtatapal mo ng pera mula sa mga ninakaw mo sa confidential fund. May Mary Grace Piatos, may Kokoy Villamin at kung ano-ano pa. Pero Daming walang alam sa mundo, hindi ka no? na tumitigil sa pagbabanat ng mga kapwa mo magnanakaw. Hindi ka ba nahihiya? Tapos pilit mong ang duming ito ay gusto mong itapon kay Pangulong Bongbong Marcos. Pilit mong ikinokonek ang flood control scam na ito sa Pangulong Bongbong Marcos at kay Speaker Martin Romualdez. Ang galing. Sa pagpapaliwanag mo niya, napaliwanag mong tanga ka. Kung noon pa alam mo na yan, na sinasabi mo na magnanakaw si Martin Daming pakawala, Romualdez, no? bakit hanggang ngayon 3 taon nang mahigit hindi mo pa kinakasuhan at hindi pa ninyo kinakasuhan ng pagnanakaw o or corruption si Speaker Martin? Wala Dahil ito. wala nga kayong ebidensya. Puro lang chismis. Duterte formula. Create intrigues and plant evidences. Yan ang Sara Duterte. Yan ang minana mo sa tatay mo na dyablo na pinagmumura ang Panginoong Diyos. Yan ang namana mo. May kredibilidad ka ba na magsalita about flood control? Itong si Sara Duterte, Reaction tayo mamaya. hindi na tumitigil sa pagpuputak-putak sa mga magnanakaw. Tumigil nga eh. Hindi ka na Diba? tumitigil. Hindi mo naman sinasawata. Ang style mo, ang ginagawa mo, ginagamit mo, Bobo ang ang flood puta. control scam na ito para sirain ang Pangulong Bongbong Marcos. Sirahan naman eh. You don't remember na si Pangulong Bongbong Marcos ang naglabas ng isyong ito? Ang tatay mo na si Rodrigo Roa Duterte na tahimik. Tahimik kahit alam niyang may korupsyon sa DPWH. Bakit? Bakit natahimik ang tatay mo? Kung talagang matapang ang tatay mo at sinasabi niyang weak ang Pangulong Bongbong Marcos, bakit hindi niya nilabanan ang korupsyon sa kanyang administration? Nag-focus siya sa pagpatay ng mga Pilipino
sa mga kalaban ng kanyang mga kaibigan na sina Michael Yang na drug lord. Doon nag-focus si Rodrigo Duterte, pinabayaan niya ang korupsyon. Kumo-content lang to. Walang alam to. Tahimik siya. Hindi siya gumawa ng kahit anong hakbang para matuligsa ang korupsyon na ito. Naghintay pa. Si Pangulong Bongbong Marcos umabot pa ng 3 taon bago niya isinawalat ang flood control scam na ito dahil napatunayan niya na Talonggis siya. Talagang malaking higanting sindikato ng Bobo mga to. politiko dyan sa Pilipinas. Mahina to. Sara Duterte, bago ka magputak-putak, asikasuhin mo muna ang sarili mo. Putak ka ng putak, hindi ka man lang humarap sa mga kaso. Kumo-content lang to pagka mga ganyang klaseng ano. ano. Pinagtatakpan Content lang ang yan. korupsyon mo, ang Uso kasi. pagnanakaw mo sa kaban ng bayan. Can you imagine? 250,000 pesos ang hire mo isang araw. 250,000 pesos a day sa sinabi mong safe house. Hindi ka ba nahiya? Wala kang kredibilidad na mag-comment sa flood control scam na ito dahil isa ka rin may kasong pagnanakaw sa kaban ng bayan. Tandaan mo yan. Content, ano to? Kumo-content lang to, reaction tayo. Di ba? Kumo-content lang to, yung mga ganong klase. Pero yung mo, matagal nang, hanggang ngayon, nandoon pa rin sila sa 120M na issue, no? Na confidential pa ni BP Inday Sara. Dito ko napatunayan na kung gaano kalakas si BP Inday Sara at ang mga Duterte mismo. Talagang lahat bumaligtad na, lahat kumalaban na, pero si BP Inday Sara nakatindig pa din. Di ba? Anong masasabi? Biri mo, sa loob ng 3 taon, sinasabi niya na nilabas daw ni BBM. Natural, maghuhugas kami na yung tao eh. Gusto niya na ng dramatic exit eh. Di ba? Gusto niya na ng dramatic exit. Para pag-exit niya sa 2028, hero shot. Hero. Di ba? Ang datingan. Ikaw, kung alam mong nakiisip ka ng tama, kung alam mo kung paano mag-isip ng matino, ganito lang kasimple. Sa loob ng 3 taon na administrasyon ni BBM, hanggang ngayon, mula 2022 hanggang ngayon, 2025, 3 taon, mahigit. Under your administration, ang daming corruption. Diba? Ano yun? Hindi mo nabantayan? Natulongges ka ng mga akala mong magbibigay ng hustisya? Akala mo magbibigay ng magandang trabaho, magbabantay? Natulongges ka. Bilyon ang nawala. Yung project control, yung ghost project na yan. Sinasabi mo pa, nandiyan lang yung flood control, na-overwhelm lang. Ikaw ang na-overwhelm. Natulongges ka, si BBM. Diba? Ba't yun hindi nyo sabihin? Diba? Kung gaano kagaling si BBM to the point, to the extent na sa loob ng 3 taon, bilyon-bilyon na yun na-corrupt ng ghost project na. Nakakaya, diba? During your term, under your administration, ang daming nangyari mga corruption. Tapos sasabihin nyo sa rating, ang taas ng rating ni BBM. Gago. Diba? Yung babae nga kumukontent lang yon. Hindi ko na, hindi, sinama ko lang kasi talagang gusto kong ipakita sa inyo na kung paano niya ipaliwanag na tanga siya. Diba? Andun pa sila sa 120M. 125M, hindi na sila umalis doon, hindi na sila umalis sa war on drugs. Siyempre, gano'n naman eh. Pagka meron kang gustong siraan, kahit anong galing ng taong yan, ano na yan, kumbaga, ang sisilipin mo na lang yung mga pangit na ginawa, di ba? Yung mga akala nilang war on drugs, akala nilang EJK, yun na lang, ang sisilipin nila. Pero yung maraming ginawa ni Tatay Digong, syempre di naman nila sasabihin.
Diba? Alam nila corner na sila eh. Panoorin natin ito at dito mapapatunayan nyo na wala talaga. Wala talaga. Wala na talaga. Dead end na. Akala mo, gobyerno nagpapatakbo sa Pilipinas? Pero sa likod ng bawat polisiya, may mesa ang mga negosyanteng hindi mo binoto. Yan ang tinatawag kong high table. Kung saan, pera ang boto at koneksyon ang batas. Balik tayo sa martial law. Habang sinasabi ni Marcos Sr. na bagong lipunan, ang totoo, monopoly lang. Binuksan niya ang ekonomiya para sa cronies. Roberto Benedicto, hawak ang media at sugar exports. Si Danding Cuangco, hawak ang coconut levy funds para sa mga magsasaka. Ginamit para bilhin ang San Miguel. Si Lucio Tan, Hermino Decini, nabigyan ng tax exemptions, government-backed deals, mga desisyon ng gobyerno ginawa para sa negosyo. Fast forward, EDSA, akala mo nagbago, pero nagpalit lang ng apelyido ang mga nakaupo sa mesa. Aquino years, lumakas ulit ang Cuangco at Ayala, Ramos, privatized utilities, tubig, kuryente, telepono, napunta lahat sa elite families. Epira Law, MWSS privatization, legal sa papel pero pabor sa ilan. Tapos pumasok ang 2000s, Arroyo Era, NBN, ZTE deal, government contracts, kapalit ng commissions. Itong Duterte era, Dennis Uy, from fuel, lumipat sa telco at sa energy. Dito, telecom, Malampaya shares, parehong inaprubahan habang close siya sa Malacanang. At ngayon, Marcos Jr., patuloy ang PPP, deals sa San Miguel, Meralco, MVP Group. Iba-ibang muka, parehong nasa mesa. Baka tanong mo negosyo lang naman yan. Bakit Negosyo masama? naman talaga. Walang masama sa negosyo. Pero kung negosyo mo ang may final say kung paano tatakbo ang gobyerno, yan ang problema. Kasi dapat ang gobyerno umiikot sa tao, hindi sa kita. Di ba normal lang naman sa mayaman ang nag-i-invest? Oo. Pero kapag sila na ang may hawak ng tubig, kuryente, media, pagkain, wala anong na. Choice Wala ang na. natira sa mga mahihirap? Ganito gumagana ang high table. Politiko ang front, pero taiko ng financer. Ang batas sinusulat para protektahan ang negosyo. Ang media ginagamit para linisin ang imahe. Tantao, Correct. ginagawang consumer ng sariling pagkakaalipin. Demokrasya raw, pero sa ilalim ng lamesa, lahat may presyo. Kahit sino pa ang presidente, laging may tycoon sa tabi. Marcos, may cronies. Ramos, may privatization partners. Duterte, may Dennis Uy. Marcos Jr., may San Miguel at MVP. At lahat yan, documented. Kontrata ng gobyerno mismo. Kaya hindi ito haka-haka. Ito ang breakdown ng sistema. Ang totoong gobyerno, hindi sa Malacanang. Nasa boardroom. At kung gusto mong maintindihan ang sistema, kailangan mong malaman kung sino ang nakaupo sa mesa. Bukas, mga bangko, Negosyo. modern day chains. Pag-uusapan natin. Sige. Kaya ngayon, alam mo na, kung saan talaga umiikot ang kapangyarihan, ang tanong ko sa'yo, anong gagawin mo sa kaalaman na to? Magpapaalipin ka pa rin ba sa sistema nila? O sisimulan mo nang maglaro sa mesa? Diyos ko. Alam mo, nung college ako, merong libro sinabi ng prof ko. The power to tax. The power to destroy. Whoever has the money has the power. Correct? Mga 2004 hanggang 2007 yan. 3 taon ko lang kasi kinuha yung 4-year course eh. Ngayon ko lang napatunayan. Siyempre noon, medyo ano pa yan eh. Noon, hindi pa natin alam. Pero buti natandaan ko eh. The power to tax, the power to destroy. Whoever has the money has the power. Ngayon, nagiging totoo na siya eh. Di ba?
nagiging totoo na siya. Actually, totoo na nga eh. Di ba? Wala na nga yung siga eh. Wala na yung mga siga noon. Ang siga ngayon, yung may pera na. Yung kaya ka nang idemanda kahit kasalanan mo. Yung kaya nang baliktarin kahit kasalanan mo. Sila na yung modern siga ngayon. Ngayon, anong gagawin natin? Ang hirap, di ba? Kaya nga lagi ko sinasabi sa mga viewers ko, OFW, naiinggit ako sa inyo. Kasi kung ako nasa kalagayan nyo, hindi na ako babalik dito. Bit-bit ko pamilya ko. Let's say, bit-bit ko pamilya ko dyan. Wala na ako masyadong pamilya dito, relatives dito. Buti hindi ako uwi. Uuwi ako para magbakasyon. Hindi para manirahan pa, magtrabaho pa. No. Alam nyo ba na pangatlo, according sa corruption na index, pangatlo ang Pilipinas sa pinaka-corrupt sa Southeast Asia 2024-2025. Pangatlo tayo sa corrupt Southeast Asia. Di ba? Ano pa ang haharapin na future ng anak natin? Ng anak nyo? Di ba? Kung halimbawa, tatrabaho kayo abroad o kaya dito sa Pilipinas. Kayod kayo ng kayod. Magulang eh. Kayod ng kayod. Trabaho tayo ng trabaho. Ano pa ang future na harapin ng mga anak natin? Meron pa ba? Diyos ko. Di ba? Lalo na yung mga tayong may kaya. Tayong capable. Tayong hindi naman mayaman, pero nakakain naman ng 3 beses ang araw. Pwede pa eh. Paano yung mga mahihirap? Yung mga nasa baba. Yung walang choice. Biruin mo, walang choice. Wala nang choice, pero araw-araw ganun pa yung buhay na ginagawa nila. Di ba? Ano na lang choice nun? Wala na. Nakakalungkot yun. Di ba? Nakakalungkot yun. Dahil wala na eh. No way out na sila. No choice na sila. Tayo, baka pwede pa. Pwede pa tayong, baka pati mangarap, baka wala na rin. Pwede mangarap. Ang tanong kung kayang to pa rin. Di ba? Etong sinasabi natin, opinion lang natin. Hindi ko sinasabing maniwala kayo sa mga pinapakita natin, sa mga sinasabi natin. Pero may point eh. May point naman lahat eh. Lahat ng pinakita ko sa inyo, lalo-lalo na itong huli, may point eh. Diba? Ano pang haharapin ng mga anak natin? Nakakalungkot na baka wala na o malamang wala na. O talagang minsan natanong ko sa sarili ko eh, may future pa ba? Baka pare-parehas lang. Diba? Pare-parehas lang. Baka wala din mangyayari. Di ba? Ang daming dapat gawin, linisin sa gobyerno na yan at kakapusin si BP Inday Sara sa loob ng 6 na taon kahit siya umupo sa 2020. Hindi ako nawawalan ng hindi ako nawawalan ng hope kay BP Inday Sara. Nawawalan ako ng hope doon sa gobyerno natin. Hindi naman madali plantsahin yan. Kahit si BP Inday Sara paupuin natin, may mababago. Oo, kasi talagang hindi papayag si BP Inday Sara na wala mababago pag siya umupo sa 2028. Ang tanong, tayong nasa paligid ni BP Inday Sara, papayag pa yun? Labo nun. Di ba? Maraming salamat mga kayon sa pagtutok syempre dito sa Joe Malone TV, Issue ng Bayan. Ating pag-usapan.